malalim na sugat sa ating mga puso. Pero ito rin ang humuhubog sa atin upang maging kung sino tayo dapat na maging. Maging ang mga mahal natin sa buhay ay hindi na natin kasama. Ang kanilang mga alaala ay patuloy na nabubuhay. Ginagabayan tayo sa pinakamahirap na araw ng buhay natin. Hindi madali ang buhay, pero sa lakas na nakukuha natin mula sa kalungkutan, doon natin matutuklasan ang tibay na magpapatuloy sa atin para mabuhay. Dear Papa Dudut, ako po si Janica at isinulat ko ang liham na ito dahil pakiramdam ko ay kailangan kong gawin ito. Hindi ako masyadong sanay. Baka just maybe ay makatulong ito para maintindihan ko ang lahat. At sana'y maka-inspire din ang aking storya ngayong gabi. Sa totoo lang ay may bigat sa aking dibdib habang sinusulat ko ito. Isang bigat na matagal ko nang dinadala. Hindi lang ito tungkol sa kalungkutan mula sa pagkawala ng mahal ko sa buhay. Nandiyan din ang takot at tinagpis at ang kalungkutan na sumusunod dito. Pakiramdam ko kasi minsan ang buhay ko ay itinakda para palaging magdalamhati. Bawat beses na akala ko ay natagpuan ko na ang kaligayahan. Bawat beses na sinubukan kong buksan ang puso ko sa isang tao ay kinukuha sila mula sa akin. Masyado silang mabilis ang lahat at masyadong masakit ang mga pangyayari. Para bang may sumpa ako sa katawan ko. Para bang may mali sa akin na nagiging dahilan kung bakit ang mga mahal ko sa buhay ay nawawala sa mundong ito. Siguro ay magsisimula ako sa simula, Papa Dudut. 7 taong gulang ako nang unang maramdaman ko ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Hindi ito mula sa pagkamatay ng isang lolo o lola o isang dalaga. Hindi. Ito ay mula sa pagkamatay ng pinakamatalik kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Emily. Magkasama kaming lumaki sa isang maliit na bayan kung saan lahat ng tao ay magkakakilala. At ang tag-init ay para bang walang katapusan dahil malapit kami sa dagat. Puno ng mga araw na ginugugol namin sa pagtakbo sa mga parang. Paglangoy sa dagat at pagpapalitan ng mga lihim sa ilalim ng mga bituin. Siya ang aking kapatid sa lahat ng bagay maliban sa dugo at mahal na mahal ko siya nang higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Ngunit noong 7 taong gulang ako, na-diagnose si Emily ng isang bihirang klase ng leukemia. Isang araw naglalaro kami ng piko sa kalsada, nagtatawanan na parang hindi titigil ang araw. At kinabukasan noon ay nasa hospital bed na siya. May mga tubo at karayom sa kanyang mahina at maliit na katawan. Naalala ko pa ang pagbisita ko sa kanya sa huling pagkakataon. Ang liit na niya. Payat ang katawan at maputla ang mga labi. Pero ngumiti pa rin siya sa akin. Yung parehong ngiti na nagpapasaya sa mundo ko. Sinabi niya sa akin na magiging okay siya, nagagaling siya at makakapaglaro kaming muli. Pero hindi nga siya naging okay, Papa Dudut. 3 buwan ang lumipas, pumanaw na rin si Emily. Wala na akong naging best friend. At ang mundo ko ay biglang naging tahimik na parang walang buhay nang mawala siya. Ang katahimikan noon ay parang nakamamatay para sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang taong puno ng buhay, puno ng pagmamahal ay kailangang kunin ng sobrang aga. Yon ang sugat sa dibdib ko na sobrang hirap pagalingin noon. Sa murang isipan ko ay tumatak sa akin na iiwan ako ng mga taong espesyal sa buhay ko. Kaya dapat na palagi na lang akong mag-isa para hindi ako masaktan at umiyak. Matagal bago ko muling binuksan ang puso ko matapos mawala ang best friend ko. Nag-focus ako sa pag-aaral at paggawa ng mga project. May mga kaibigan ako pero wala na akong sino man na naging best friend.
Ayoko maramdamang muli ang sakit na yon at ayoko mawalan ulit ng isang taong mahal ko. Pero noong mag-16 ako ay nakilala ko si Gabriel. Siya ang kakaiba sa lahat ng mga kakilala ko. Sobrang bait, sobrang pasensyoso at may mga sugat din sa sariling kwento ng buhay na gusto niyang ibahagi sa akin. Naunawaan ni Gabriel ang tahimik kong kalungkutan at sa isang paraan ay ginamot niya ang mga parte ng aking pagkatao na akala ko ay hindi na kayang pagalingin ng sinuman. Nagmahalan kaming dalawa, sa tingin ko noon ay panandalian akong naniwala na kaya ko na palang magkaroon ng normal na buhay at isang masayang buhay. Pero hindi ganoon ang takbo ng buhay para sa akin. Isang araw nang umulan ay naaksidente si Gabriel, Papa Dudut. Hindi ko malilimutan ang tawag na yon. Ang tunog ng telepono, ang puso ko na parang tatalsik sa lalamunan ko nang sagutin ko yon. Hindi ko na masyadong matandaan ang mga sinabi sa kabilang linya, tanging ang salitang aksidente, pangalan ni Gabriel at ang matinding katahimikan pagkatapos noon. Agad akong pumunta sa ospital habang ang puso ko ay parang lalabas na mula sa dibdib ko. Pero naging huli na ako. Wala na si Gabriel. Nawala na siya. Nang hindi ko man lang naisip na pwede palang mangyari yon. Pwedeng maiwan ulit ako ng taong mahal ko. Hindi ako napaiyak ng oras na yon at parang wala na kasi akong mailuluha pa. Ang nasa isip ko noon, ano pa ang silbi ng pag-iyak kung wala naman itong pagbabago. Sa mga sumunod na taon ay patuloy kong ipinagpatuloy ang buhay ko. Pero parang hindi ko naman talaga tinulungan ang sarili ko. Nagpalipat-lipat ako ng lugar ng trabaho para wala akong masyadong maging kaibigan. May isang malaking butas sa loob ko na parang hindi na mabubuo pa. Isang butas kung saan dati ay nakatambay ang mga mahal ko sa buhay, pero sa tuwing susubukan kong punan yon ay palaging nabubutas, kaya ako nasasaktan. Nagkaroon ako ng ibang karelasyon mula noong mawala si Gabriel, Papa Dudut. May mga naging kaibigan din ako ng mga guro at kaklase ko noong college. Pero madalas na may nangyayaring hindi maganda. Either iniiwan nila ako sa ere o ako ang hindi na namamansin sa kanila. Ewan ko. Hindi ko na rin maintindihan noon ang sarili ko. Ang pagpanaw ni Mama ang sumunod na pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Siya na lang kasi ang huling tunay kong pamilya. Lagi nariyan siya para sa akin. Kahit na minsan ay pinagtabuyan ko siya. Hindi niya kasi naiintindihan kung bakit hindi ko kayang magmahal ng buo ulit. Kung bakit hindi ko kayang magbukas ng puso ko para sa ibang tao. Dahil sa takot ko na makakunin lang ulit ito sa akin. Hanggang sa maintindihan niya na ang takot na nararamdaman ko noon. Naunawaan niya ako sa paraang walang ibang nakakakita o nakakaunawa sa akin. At isang araw, nawala rin siya sa buhay ko. Naalala ko pa ang araw na yon. Masaya kaming kumakain sa labas nang bigla siyang atakihin sa puso. Mabilis siyang nadala sa ospital pero hindi rin nailigtas ang kanyang buhay. Doon ko na naranasan na naman kung paano ang maiwan, ang masaktan at magluksa dahil sa pagkawala ng taong mahal ko. Marami na akong nawalang mahal sa buhay, mga tao na sila ang lahat sa akin. Mga tao na nagpapagaan at nagpapakulay sa mundo ko. Sobrang nahirapan akong tanggapin ang pagkawala ni Mama kasi siya ang araw-araw kong kasama. Para bang kalahati ng mundo ko ay biglang naglaho dahil sa pagkamatay niya. Parang may bahagi ng buhay ko ang hindi na muling makakabangon dahil sa pagkawala niya. Pilit na lamang akong nagpakatatag noon dahil alam ko na ayaw ni Mama na nilulunod ko ang sarili ko sa matinding kalungkutan. Hindi ko na rin alam kung ano pa ang naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung makakahanap pa ako ng pagmamahal o kung magiging buo pa ba ulit ako. Pero sigurado ako sa isang bagay noon. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan ang pagkawala ng mahal ko na pigilan ako sa pagising sa umaga.
Kasi tuwing may nawawala sa akin, nare-remind ako ng kagandahan ng pagmamahal, ng koneksyon at kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mabuhay. At yon sa sarili nitong paraan ay nakakawala kahit paano ang sakit sa dibdib ko. Naisip ko noon ang tungkol sa mga tahimik na sandali sa buhay ko. Yung mga sandali na parang buwabagal ang lahat. At halos maririnig mo ang tibok ng puso mo sa dibdib. Yung mga sandali na makikita mo ang mundo at magugulat ka na nawawala ka na pala sa pag-iisip. Nakakatawa pero yung mga sandaling yon ay pinapahalagahan ko ngayon. Naisip ko yung mga araw na kasama ko si Emily, yung tumatakbo kami sa may parang na parang hindi nauubos ang hangin sa buhok namin. Nagtatawanan hanggang hindi na makahinga. Magkukwentuhan ng mga bagay na halos hindi na namin maintindihan. Yung magkasama kami sa araw-araw pero kung muling magkita ay parang sobrang miss na namin ang isa't isa. Nakakapagod physically pero hindi nakakasawa at nakakaubos ng energy. Naalala ko rin si Gabriel na nakaupo kami sa porch, tahimik na pinapanood ang mga bituin. At hindi namin kailangan magsalita dahil magkasama kaming dalawa. Magkahawa kamay habang tahimik kaming nangangarap. Para bang naririnig at nababasa namin ang laman ng isip namin. Parang nasa iba pero iisang mundo kaming dalawa. At naalala ko rin si Mama. Nakasama ko madalas sa kusina, umiinom ng kape sa katahimikan habang nagbabasa kami ng mga libro. Yun kasi ang madalas na bonding namin hanggang sa pagkakatapos, pagkukwentuhan namin ang tungkol sa nabasa namin kung maganda ba yon o hindi para sa amin. Minsan yung mga koneksyon na pinaka-importante ay hindi kailangan ng mga salita. Siguro yon ang nami-miss ko noon. Yung pagiging simple lang kasama ang isang tao. Yung nararamdaman mo ang presensya nila nang hindi kailangan punan ng espasyo ng mga pag-uusap. Sa mundong laging nagmamadali, doon ko natatagpuan ang kapayapaan. At sa mga sandaling yon ay nare-realize ko kung gaano ako pinagpala sa kabila ng pighati na pinagdadaanan ko. Isang taon nang lumipas, patuloy pa rin akong nilalamon ng kalungkutan na parang mabigat sa pakiramdam ang mawala ng mahal sa buhay. Hanggang sa nagsisimula ng gumaan. Hindi pa ganap na magaling at hindi pa buo, pero mas magaan na kahit paano. Ang pag-move on ay hindi nangyayari sa mga malalaking kilos o mabilis na solusyon. Hindi ito nangyayari sa magdamag lang. Nangyayari ito sa maliliit na sandali ng araw sa buhay natin. Yung mga sandali na binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na huminga, makaramdam at mabuhay. Nasa paraang yon kung paano ko tinanggap ang sarili ko at kung paano ko natutunang mahalin ang katahimikan na dati ay kinakatakutan ko. Nasa paraan kung paano ko muling natutunang tumawa kahit na sandali lang. Hindi ko sinasabing nawala na ang kalungkutan sa sarili ko dahil palagi yung nandun. Pero natutunan ko nang makisama sa kanya. Tanggapin siya bilang parte ng kung sino ako at hindi bilang isang bagay na magtatakda kung sino ako. Kasi sa huli na-realize ko na hindi ang pagkawala ng mga tao ang humuhubog sa akin, kundi kung paano ko piniling gamitin ang pagmamahal at mga leksyon na iniwan nila para sa akin. Sa unang pagkakataon, sa mga taon, naramdaman ko na nakatayo na ako sa gilid ng isang bagong bagay. Hindi ito yung klase ng bago na naramdaman ko noong bata pa ako na puno ng pag-asa at excitement para sa hinaharap. Ito ay isang bagong pananaw sa buhay. Isang pananaw na hindi natatakot sa madidilim na araw. Hindi natatakot sa sakit kundi nauunawaan na lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay natin. Papadudot mahirap aminin ito, pero ginugol ko ang halos buong buhay ko na sinusubukan maging perpekto. Sinusubukan ko na protektahan ang sarili ko mula sa anumang bagay na makakasakit sa akin at mula sa anumang bagay na makakawasak sa akin. Iniiwasan ko ang mga tao dahil natatakot ako na mawala sila sa buhay ko. At sa ginagawa ko na yon ay tinutulak ko palayo ang pinakaimportanteng bagay na kailangan ko.
Yun ay ang koneksyon. Pero ito ang natutunan ko. Lahat tayo ay may mga sugat sa buhay. Bawat isa sa atin ay may malungkot na bahagi ng buhay. May malungkot na parte sa sarili na nagiging dahilan para tayo ay mas lalong maging matatag. Noong namatay si Emily, parang hindi ko na kayang huminga noon. Hindi ko maintindihan kung paanong patuloy pa rin ang pag-ikot ng mundo kahit nawala na siya. Kasi nga sabay kaming lumaki at parang kakambal ko na siya sa buhay ko. Nung kinuha naman si Gabriel sa akin ay parang nabaon ako sa bigat ng kalungkutan. Kilala ko na si Gabriel at alam ko ang malungkot na buhay niya na kagaya ng sa akin. May mga nawala rin siyang mahal sa buhay at iniisip ko na kaya kami pinagtagpo noon ay para punan ang kulang sa buhay namin, pero kukunin din pala siya ng maaga sa akin. At nung pumanaw si Mama, akala ko ay malulunod ako sa lungkot at hindi na makakabangon pa. Pero sa bawat pagkakataon na may nawawala sa akin ay natutunan ko pa ring lumangoy at lumayo sa kalungkutan. Hindi naging madali pero sulit naman ang ginagawa kong effort. Naalala ko na gusto kong sabihin kina Emily, Gabriel at Mama na okay na ako. Na natutunan ko nang dalhin sila sa buhay ko kahit nawala na sila. Gusto kong sabihin na hindi ko sila nakakalimutan at hindi ko sila kailanman makakalimutan. At gusto ko ring malaman nila na sinusubukan ko. Sinusubukan kong mabuhay ng gaya ng gusto nilang makita sa akin. May kasiyahan, may goal, at may pagmamahal. Gusto kong sabihin kay Emily na iniisip ko pa rin siya sa araw-araw. Na nakikita ko pa rin ang mukha niya tuwing tinitingnan ko ang mga bituin. Gusto kong sabihin kay Gabriel na hindi ko malilimutan kung paano ang pakiramdam ng kamay niya sa kamay ko. At kung paano ang tawa niya na kayang magpasaya ng kahit pinakamadilim na kwarto. At gusto kong sabihin kay Mama na ipagpapatuloy ko ang alaala niya. Na mabubuhay ako ng may paggalang sa lakas, grace at pagmamahal niya. Pero ang pinakamahalaga ay gusto kong sabihin sa kanila na hindi na ako natatakot magmahal muli. Bubuksan ko ang puso ko at kahit na hindi tiyak ang hinaharap ay alam ko na kaya kong magtagumpay sa mga bagay na darating sa buhay ko. Alam ko na patuloy ko silang igagalang sa pamamagitan ng pamumuhay, pagmamahal at hindi pagsuko. Habang nakikinig ako sa radyo isang gabi, natagpuan ko ang sarili ko na tinitingnan ang hinaharap. Nakakatuwa sanang sabihin kasi matagal ko nang hindi kayang mag-isip ng tungkol sa hinaharap. Pero ngayon ay nakikita ko ito bilang isang daan na humahakbang paabante. Puno ng mga liko at kurba pero puno rin ng posibilidad at pagiging positibo. Hindi pa rin nawala ang sakit at baka hindi na rin talaga mawawala pa. Pero natutunan ko ang isang mahalagang bagay sa buhay ko. Hindi kaaway ang pagdadalamhati. Isa itong guro sa buhay natin. At sa ilalim ng kanyang anino, nakikita ko ang liwanag ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang kinakaharap pero sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon ay nararamdaman ko na handa na akong harapin ito. Handa na akong yakapin kung ano man ang darating. Kung kasiyahan man, kalungkutan o anumang nasa pagitan ninyo. Kasi alam ko na ngayon na mas malakas ako kesa sa akala ko. Papadudot, sobrang positibo na ako sa buhay noon hanggang sa nangyari na ang pinakakinakatakutan kong mangyari ulit. Hindi ka talaga binibigyan ng pagkakataon ng buhay na maghanda para sa hindi maiiwasan. Pero palagi itong nakakahanap ng paraan na kunin ang isang bagay sa iyo kapag hindi mo inaasahan. Isang gabi na makatanggap ako ng tawag at kakatapos ko lang magsulat ng liham para sa isang kaibigan na nakilala ko noong nag-travel ako. Ang isip ko ay abala pa noon sa pag-iisip ng hinaharap at ng mga posibilidad kaya pansamantala kong nakalimutan kung ano ang ibig sabihin ng mawala ng minamahal sa buhay. Akala ko ay natutunan ko ng mabuhay kasama ang kalungkutan. Pero ang kalungkutan tulad ng isang alon ay hindi naghihintay na maging handa ka. Wala siyang pakialam kung handa ka na.
Sumagot ako sa telepono at narinig ko ang boses ng pinsang ko na nanginginig. Janica, si Dad wala na siya. Saglit na parang tumigil ang mundo ko at parang nawala ang hangin sa katawan ko. Ang tiyuhin ko yung tao na palagi naging matibay na sandigan ng pamilya namin. Yung lagi nandun para sa amin tuwing kailangan namin siya ay bigla na lamang pumanaw. 58 lamang siya, masyadong bata, masyadong maaga. Stroke ang kinamatay niya. Ganon lang siya kinuha mula sa amin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Naalala ko pa ang tunog ng hininga ko. Mababaw at magulo. Parang nakalimutan ko na kung paano huminga. Naalala ko ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang yon. Ang katahimikan na hindi makapaniwala bago ko narinig ang boses niya na mahina. Wala na siya, Janica. Wala na tayong magagawa. Hindi man lang tayo nakapagpaalam. At yun na yon. Ang mundong parang malaki at puno ng posibilidad, ilang oras lang ang nakalipas ay biglang lumiit na naman para sa akin na dahilan para mahirapan akong huminga. Para bang nahulog ako sa isang kwarto na walang bintana at tanging ang ingay ng puso ko ang maririnig. Nag-drive ako papunta sa bahay ng pinsang ko na parang nasa isang days. Ang mga pamilyar na kalye ay parang lumalabo sa harapan ko. Ang mundo ay patuloy na umaandar na parang wala lang nangyari. Pero lahat ay nagbago. Sa isang tawag na natanggap ko ay nawala na naman ang isang mahal ko sa buhay. Isang tao na akala ko ay palagi nandyan para sa akin. Pagdating ko sa bahay ng pinsang ko ay nakita ko ang isang eksena ng pagkabigla, kalungkutan at hindi makapaniwala. Ang mga arrangements para sa burol ay ginawa na sa gitna ng mga luha. Pero parang walang lakas ang kahit na sino sa amin para tanggapin ang nangyaring yon. Pagod na kaming lahat mula sa mga taon ng pagkawala ng mga mahal namin sa buhay. Kaya't pakiramdam namin ay parang ginagawa na lang namin ang mga bagay na kailangan gawin. Pero wala sa amin ang nakakaramdam nito. Nakita ko ang sarili ko na nakaupo sa isang sulok at tinitignan ang kalangitan sa gabi. Ang mga bituin na dati nagbibigay sa akin ng aliw ngayon ay parang malayo na at parang hindi na sila bahagi ng mundo ko. Pumikit ako at naalala ang tiyuhin ko, ang malalim niyang tawa, ang mabuti niyang puso, at kung paano niya palaging pinaparamdam sa amin na magiging okay din ang lahat. Pero hindi naging okay at hindi na magiging okay pa ulit. Sa mga sumunod na araw, pakiramdam ko ay parang naglalakad ako sa buhay bilang isang estranghero sa sarili ko, Papa Dudut. Ang mga tawang dati madali nang lumabas, ngayon ay parang pilit at wala nang laman. Tuwing naiisip ko na baka makakita ako ng sandaling kapayapaan, bigla na lamang dumarating ang alon ng kalungkutan at mas malakas pa kesa sa huli. May mga sandali na tinatanong ko kung muli ko bang mararamdaman na buo ulit ang sarili ko at kung babalik pa ang mga piraso ng buhay ko. Parang yung mga taong mahal ko na unti-unting nawawala sa buhay ko at iniiwan ako habang nagsusumikap na intindihin ang lahat. Pero ang sabi nga nila ay hindi namimili ang kalungkutan. Hindi ito humihingi ng permiso at hindi ito palaging mabait. Minsan, iniiwan ka nitong sugatan at vulnerable at parang hinahamon ka ng buhay sa paraan na masyadong magaspang. Minsan, pinapaisip ka nito sa lahat ng bagay, ang dahilan ng lahat at kung ano ang saysay ng magpatuloy kang mabuhay kung iniiwan ka rin ng mga taong mahal mo. Pero sa sandaling yun ay naalala ko ang sinabi ng mama ko ilang taon nang nakakalipas bago siya pumanaw. Ang kalungkutan ay ang presyo na binabayaran natin para sa pagmamahal. Sabi niya, at ito ay isang presyong sulit kung babayaran. Mahirap tanggapin yon sa una pero habang iniisip ko ay mas nare-realize ko na tama siya. Ang kalungkutan kahit masakit ay patunay ng pagmamahal na ibinibigay natin. Ipinapakita nito kung gaano tayo katotoo kung magmahal, kung gaano kahalaga sa atin ang mga taong nawala sa buhay natin. At siguro nga kaya't sobrang sakit kasi ang pagmamahal kapag tunay ay hindi madali, magulo, komplikado at minsan ay masakit. Pero siya rin ang dahilan kung bakit sulit mabuhay.
Ang mga taong mahal natin, ang mga sandaling pinagsaluhan natin, kasama sila, lahat ng yon ay nag-iwan ng marka sa atin kahit nawala na sila. Isang linggo pagkatapos ng burol ni Tito ay nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa hardin ng tiyuhin ko. Nagsisimula ng dumapo ang araw sa mga bulaklak na itinanim niya ng maingat. Parang nandyan pa siya. At ang presensya niya ay naroroon pa rin sa lupa, sa hangin at sa mismong ilalim ng mga pako. Lumuhod ako at dahan-dahan nilaro ang mga daliri ko sa lupa. Hinayaan ko ang malamig na lupa na magbigay sa akin ng peace of mind. Sa mga simpleng sandaling yon ay doon ko nahanap ang kaunting aliw sa kalikasan. At sa unang pagkakataon sa mga linggong yon ay nakaramdam ako ng maliit na pag-asa. Siguro nga ay makakahanap ako ng paraan upang mabuhay kasama ang mga kalungkutan na ito. Dadalhin ito ng hindi ako matitinag. Kasi yon ang ginagawa natin, hindi ba? Nagpapatuloy tayo. Kahit na parang imposibleng magpatuloy kahit ng bigat ng pagkawala na mahal